ko, tulungin mo at umiiyak. Hey, good morning. Good morning mga kapwa ko, soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit sa aking mga kahanay. Sa 99.9%, it's puwera. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mga sulok ng mundo. Ayusin natin muna itong ating kahindik-hindik na kodigo penal. Okay, so sa bigla pong tingin, mapapalakpak ka talaga. Mapapalakpak ka sa tinuran ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA 2025. Pero wag ka. Kapag kinilatis mo ito ng medyo malaliman, tiyak, tuluyan tataas mga kilay ninyo. Kapit lang kayo, ha? Kapit lang kayo dyan ng husto at baka malaglag kayo sa inyong kinauupuan. Bakit? Hindi lang. Tingnan natin kung ano ang bakit. Ito. Yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement at ang kanyang political arm. Kasi kailangan po natin mag-level up eh. Hindi po pwede puro lang tayo tulak ng tulak doon sa advokasya outside of the political arena. Pero pumasok po tayo sa political arena. Ingawa tayo ng ngawa na tayo ay may magagawa. Pagkatapos di tayo nasasabak sa political arena, saan man natin dali ng labanan? Sa lansangan, sa kagubatan, armadong pakikibaka. Tapos na tayo dyan, graduate na po tayo dyan. The best na labanan ngayon, dahil kahit na kuwad, demokrasya pa rin naman natin bansa, may karapatan tayong tumakbo sa politika, although dinadaya lang ng kumulikotong, pero maging yan, susunod po natin yan. So dito tayo sa political arena po. Kaya meron po tayong advokasya at merong political party. Partido KKK 2.0 Demokratiko, na siya naman pong magsusulong ng ating panukala, maghahain sa Kongreso at sa bahay kinatawan ng panukalang amenda sa Bill of Rights, para ilagay ang batas sa kamay nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Siyempre, inherent sovereign right po natin mga Pilipino ang maging juror sa hukuman trial by jury. Tayo pang huhusga kung yung batas ay kanilang nilabag at kung paano i-interpretahin ng tama ang batas. Ano po? So, tandaan po natin, ito pong mga maestrado sa Supreme Court. Supreme po lamang sila sa lahat ng korte. Regional Trial Court, Municipal Trial Court, Sandigan Bayan, Court of Appeals, at pinakataas-taas sa hukuman ay ang Supreme Court. Pero tayo po, sovereign po tayo eh. Kataas-taas sa kapangyarihan po ang meron tayo. As in, ang mga maestrado sa Korte Suprema, tandaan po natin ito. Iukil-kil po natin ito sa ating mga kamalayan. At imulat din po natin ang ating mga kababayan. Ang mandato ng Korte Suprema, mga maestrado sa Korte Suprema, ay kilatisin, interpretahin ang mga batas, at isalang
doon sa kanilang constitutional test, no? Kumbaga, duck test. If it walks like a duck, swim like a duck, and quacks like a duck, must be a duck. Ang sa kanila naman, siyempre titingnan nila kung ito ba ay swak sa mga provision sa konstitusyon. Yan po, arbitrators po sila. Tayo naman, dahil sovereign po tayo, Filipino people, kumbaga ang kataas-taas sa kapangyarihan ay nasa atin, tayo naman po ay arbiter. Ano ba pagkakaiba ng arbiter sa arbitrators o arbitrator? Ang arbiter po pwede niyang interpretahin ang saligang batas. No, ha? Interpretahin at kung kinakailangan kalikutin, may kapangyarihan itong tayo. Nakalikutin ang letra at espiritu ng mga provisyon sa saligang batas upang ilagay sa tono para sa pangkalahatang kapakanan, karapatan at kinabukasan. No? Nang halos, pag sinabing pangkalahatan, ng halos lahat ng mga mamayan o hindi man lahat. Yan po ang pagkakaiba. Arbitrator naman, kamukha ng mga maestrado sa Korte Suprema, no, bilang arbitrator, i-interpretahin po nila, bigyang kahulugan, matapos kilatisin ang mga batas kung ito ba ay alinsunod sa mga provisyon sa saligang batas. Yan po malaking pagkakaiba. Hindi po sila pa pwede magkusang amendahan yung batas. Hindi po pwede. Kaya kung mapapansin po ninyo, po, yung pong mode ng pag-amenda ng saligang batas, tatatlo diba? CONCON, Constitutional Convention, CONAS, Constitutional Assembly ng mga mambabatas. Yung CONCON po, nag-i-elect tayo ng mga delegado, tayong mga mamayan. Yung CONAS naman po, yung mga elected po natin ng mga senador, ng mga kinatawan, party list, sila po mag-aamenda sa batas. Po. At ang pangatlong mode, no, People's Initiative. No? Lahat po ng modality, kailangan po dumaan sa referendum kung saan ratifikahin po natin mga soberanong mga mamayan, no? At least simple majority sa atin ang sumang-ayon para maging batas ang panukalang amenda. Pero ito, Korte Suprema, abay, inamendahan po nila, no? Ang Article 11, no? Na accountability of public officials, officials ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, maging ng mga Supreme Court Justices, bla bla bla. Inamendahan nila na hindi dumadaan sa referendum, hindi dumadaan sa ating ratifikasyon. May tama ba sila? Talaga may tama sila. Anyway, balik na po tayo dito sa ating main event. Ang SONA ni PBBM po 2025. So, marami po ang pumupuna. Bakit yung na binanggit? Bakit yung WPS hindi binanggit? Bakit yung presyo ng bilihin, lalo ng bigas, na hanggang 20 pesos na dapat, o kung binanggit man, ay hindi sinabi na sinasubsidize ko lang ng gobyerno yun. Ang daming sinabi na hinahanap. Pero, no, isang bagay ang tiyak ba? Ang bagay ang tiyak. Kapag korupsyon, kahit korupsyon na lang, pagtuldok sa korupsyon ng pag-uusapan, no? Magdamag, maghapon, magdamag, buong araw, doon sa SONA, solve na yun. Winner take all yun eh. Pag na-solve mo yung korupsyon, siyempre, yung mga smugglers, hindi na parang mga buhayang gutom, o na lahat ng kita sa kanila napapunta. So, baba po talaga ang presyo ng bilihin. Ha? Yung mga cartel dyan sa Divisoria, ng mga Chekwa, no, mapapanagot yan. Diba? Kapag na swak to, no, ang pamamaraan ni PBBM sa pagtuldok ng korupsyon. So, teka muna. Hindi ka mukhang salang. Diba? So, malinaw po ang usaping pagtuldok sa korupsyon ay ang sundot sagad, di bottom line. Punot dulo, diba, ng mga usapin, lahat ng mga samot-saring cancer na nangyayari sa ating lipunan. Okay. So ano bang pinag-uusapan natin mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan? Of course, may kagagawa nito,
yung mga tinuligsa, harap-harapan. Dahil pang sinampal ng mag-asawa, sampal ang mga sinatong at congressman doon, pati na yung mga party list, di ba? Mahiya naman kayo! Ha? Pati sinabing, mga walang hiya kayo! Yun dapat kasi mga walang hiya naman talaga yun. Saan nanggagaling? Saan inuhugot yung mga Curacotabol pa? Siyempre, unang-una po, sa lahat po halos ng proyekto ng gobyerno, pagkakagastusan ng gobyerno po, Curacotabol funds. Nasa konsensya na lang ng mga humahawak ng pondo kung gaano kalaki ng porsyentong na nakawin nila. So malinaw na malinaw, yung pong trilyonis na ayuda, abay, kwan po yun eh. Kumbaga malinaw na pangunahin po yan na pinanggagalingan ng Curacotabol funds. So, ayuda. Bukod pa doon, ginagawa pa ng mga timawa ba na matawag doon? Yung huy puloy, yung mga itsapwerang Pilipino, no? Ginagawa nila mga kengkoy, mga kaawa-awa, biro mo sa tanghaling tapat sa bahay ng mayor, diba? Ng congressman, nakapila po sila sa gitna ng matinding init ng araw bago po nagkahalalan. Pumipila sila ng pagkahaba-haba para lang makakuha ng ayuda. At siyempre, hindi naman 100% ng budget sa ayuda ay binibigay nito po mga kurakot sa mga mama. Hindi po. Maswerte na tayo kung sa bawat pisong budget para ayuda ay 10 sentimo ang kanilang ipinamamahagi. So, yung MOE, yung pang maintenance and other operating cost, sa katutak ng pondo yan. Pero, anong ginagawa ng mga buraot na ito? Yung mga senatong po, meron pong budget sila para sa MOE. Yung congressman, meron din. Governor, mayors, pati barangay chairman, meron. Diba? Binuburaot po nila yun. Malaking source din po yun ng Curacotabol funds. Yung confidential na intel funds, ganun din po. Yung housing funds, daan-daan bilyon na po yung nakalat na pondo, pero mga squatter colonies po, halos walang pagbabago. Andun pa rin. Na-invento yung mga NCT relocation. Pero anong ginagawa nila? Minsan, pinasusunog po kayo ng squatter colony, tapos babakuran. Diba? Para hindi na makapasok ulit yung mga taga-gobyerno po ang gumagawa niyan. At sila din, madalas kaysa minsan, ang kumakamkam ng mga lupain na yan. Imbes na ipamahagi sa mga mamayan, hindi po. Ginagawa po nila ng black magic para mapapasakamay po nila, makamkam nila po yung bakanting loto. O kaya ay iniwanan na ng may-ari. Dapat nabalik yan sa gobyerno. Diba? Hindi inaruga. Balik yan, magre-revert back po yan sa gobyerno para may pamamahagi sa mga nangangailangan. Pero dahil hindi nga sila napapanagot, pero kontrolado nila ako Human Railway Palakasan, madalas pa wala nang court order. Demolish lang sila ng demolish. Pinaikutan po nila yung national law, no, sa pamamagitan ng mga city ordinance nila. Minsan wala pa nga ordinance eh. Diba, utos na lang galing sa opisina ng mayor. Illegal po ba yun? Illegal yun! Ba't di sila papanagot? Paano kontrolado nga na yung hukumang trial by palakasan eh? Paano mo sila papanagot? Ito kasi yung mga premise ng konstitusyon, binago yung ating saligang batas, no, mula pa 1935, 1973 at 1987. Opo, sa halip na ilagay ang batas sa kamay ng mga mamamayan bilang mga juror o hurado sa hukuman trial by jury na pandemokrasya, the epitome of democracy, hinayaan po nila na silent mode lang, naka-silent mode lang. Siyempre,
kung sino ang nakaluklok sa puder, siya po yung nagkukontrol ng halalan, ng hukuman. Di ba? Oh, so yan po ginawa sa ating karumal-dumal na krimen na pasimple lang, halos din natin namamalayan. Karamihan sa atin nga walang alam. Yung pong PPP, nako, public-private partnership, yung mga build, yung mga build more, abay, number 1 din po yan, no, na source ng Kurakotabol funds. Ano po? Yung privatization, ganun din po. O nakita ninyo, diba, anong ginawa na sa Malampaya, oil and gas, ano ba yun? Oil and gas exploration, blah blah blah. Diba? Binigay nila sa mga kaalyado nilang, madami lang naman yun eh. Diba? Ang dami nilang dami. Para palabasin na malinis kuno sila. Ay nako, pambira pa sa pati. So, yung Maharlika Investment Funds, opo, nabuking na kasi. Nung mabuking, ito pong procurement na sa mga GOCC na number 1 source ng Kurakotabol funds para kay Digonggong, Karma Digong, abay, siyempre, si Digong gumawa ng panibagong racket. Yan pong DBM procurement blah blah blah. Opo. Yun naman ang kanyang racket. Doon niya idea, yun ang daluyan ng mga Kurakotabol funds na binubulsa nila. Nabuking na naman uli yun. So, ang ginawa naman ito ni Bongbong, abay, nagmaharlika investment fund naman. Ang biro, para paikutan, para mapadali, para maging mukhang legal ang illegal nilang pangulimbat, pandarambong sa bayan. So, malinaw po kung saan nanggagaling po yung mga Kurakotabol funds. Ano po? Kung meron na tayong nakaligtaan, bahala na kayong pumuno. Magkomento na lang kayo sa dito sa video na ito. At pakishare din po ninyo, pakilike. Share sa inyong mga kaibigan, mag-anak, kakilala, Facebook, maging sa mga kaaway po ninyo. Kapagkat ito po yung pagkalatan at pagkalan natin sinusulong dito. So, ano solusyon ni PBBM? Sabi niya sa DPWH, akin na listahan. Akin na listahan, sumitin mo sa akin. So, lalo na yung mga multo at mga hindi nagawa pa, mga ginagawa pa lang ng mga flood control projects. Katakot-takot po ang pondo dyan. Pero mas katakot-takot ang pondo sa ayuda. So kung maaari lang, Pangulong Bongbong, isama mo na rin ilabas ang listahan per barangay para madaling mabuko. Per barangay ng ayuda. So, ilalabas na po nila yung listahan. Pagkatapos, siyempre, isa sa publiko pag nilabas po nila yun. Pero, ano muna? Sigurado ba tayo na hindi redacted yung listahan na yun? Walang dagdag bawas yung listahan na yun. Kamukha ng dagdag bawas sa listahan ng mga adiktos ni Karma Digong. At kakasuhan daw po yung mga kurakot. Again, paano kung sa gandikit nga? Diba? Kaya niya bang, halimbawa, kung isa sa mga malaking nangurakot sa flood control ay si Martin Romualdez, ang kanyang dakilang pinsan, kasuhan ba niya? Kung mayroon napunta kay Sandro Marcos na anak niya, kasuhan ba niya? Paano kung si ate niya, Amy Marcos, ay mayroon din? At lahat ng mga kamag-anak incorporated niya na nasa gobyerno ay mayroong Kurakotabol funds na, again, hindi lamang po flood control, sama nyo na yung ayuda at pati na po yung pampagawa ng kalsada na kinakatong po nila. So, ito, sa video natin, nakala natin maganda. Pero ito double-bladed ito, doble cara po ito. Maaring maging maganda o maaring pantatakip butas doon sa mga kamag-anak incorporated at mga kaalyado nila na mga kawatan. Meron din na panukala, open naman daw, dapat i-open yung BICAM committee hearing para magkaalaman kung saan napupunta yung pondo. Kung ilan yung binawas dito, saan nila itinago, saan itinarada. Sa biglang tingin, kapalapalakpak na naman. Pero saan ka? Saan ka? Kahit
halatang halata na nga eh. Kung saan saan pinupunta, saan tinatago yung pondo, may magagawa ba tayo pagka nila itong ibubulsa? Di ba? Makakasuhan ba yung ng bulsa? Ang tagal nang nag-iimbestiga ang Senado at ang Kongreso ukol doon sa mga anomalya, sa mga kinawatan sa pamahalaan. Marami ang nabubuko. Ano ba napapanagot? Pati yung mga smuggler nga eh. Di ba? Yung mga smuggler, kasi may kasabrat na yung smuggler dyan sa gobyerno eh. Hindi naman maglalakas loob ang mga yan na mamuhunan para lang nang walang kasiguraduhan na may pagkakataon, malaking pagkakataon na sila ay mabuking. Siyempre hindi, di ba? Pero mga padrino yan sa pamahalaan. No? So, itong i-open yung bycam. Wala din po ito. Basura lang ito. Pangguguyo, panguuto lang po ito. Ipagbawal daw. Up to 4th degree of sanguinity, affinity and sanguinity, ang mga kontraktor sa gobyerno na may kamag-anak na politiko. Again, sa biglang tingin, kapalapalakpak na naman po ito. Pero, huwag ka. Huwag ka. Bakit? Di ba sila pwede gumamit ng dami? Panguuto lang ito, panggugoyo. Kumbaga yung mga sinasabi nila na lunas, hindi naman talaga lunas, yun ay para lang kalamayan ng kalooban na nag-alboroto. Nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo na nating mga na sa hanay ng puwersa 1996 sa pera, na tayo po palagi ang chopping block po dito. So, wala din pong saysay itong panukala na ito, may pagbabawal. Yung pong mga kamag-anak incorporated na maging kontratista sa mga proyekto ng gobyerno. May nagpukapanukala pa. Bitayin daw. Parusan bitay daw sa mga korupsyon, sa mga kurakot. Gor-gor, reok. Ang bira pa sa pati. So, paano mo igor-gor, reok? Bibitayin kung hindi naman napapatunayang guilty sa hukuman trial by palakasan. Sino ba? Umaasa ba kayo? Umaasahan ba natin na ito pong mga traidor at kawatan na may kontrol sa hukumang trial by palakasan ay mapaparusahan ng bitay? Hindi po. Ang asahan natin, yung pa pong nagsumbong ang mabibitay. Malinaw na malinaw po yan. May nagpakapanukala naman. Ilagay daw sa mga kamay ng mga LGU officials, mga local government, mayor, gobernador, barangay chairman, ang pondo sa mga proyekto para daw madaling mapapanagot ng mga mamayan. Pag hindi nila isinagawa, sinakatuparan yung mga proyekto na siyempre dapat nakalista per barangay. Ano bang proyekto sa barangay na ito? Kasi dapat nakasaad po yan sa local government code. Nakasaad doon na ito pong unang baitang, unang hakbang sa pag-identify ng mga proyekto manggagaling sa barangay development bla bla bla. Ano po, ang mga mamayan sa barangay ang mag-identify ng pangangailangan proyekto. Pagkatapos ipapasa sa mayor. Pagdating naman sa mayor, ipapasa sa provincial. Pagdating naman kay governor, ipapasa niya ngayon. Siyempre, sa mga kongresista. At ang mga kongresista na ang babalangkas ng batas. Bottom-up budgeting. Ang kinakailangan, ang uunahin dapat. So, hindi ginagawa yan eh. Ba't nila ginagawa? Hindi naman sila napapanagot eh. Diba? So, ito po, ililipat mo lang yung kurakotable funds mula sa kamay ng mga kongresista at ang national government, DPWH at lahat ng mga agencies ng gobyerno, doon po sa ibang kawatan naman sa lokal. Local boys na naman ang mga hurakot. Sa basura din po ito. Hindi din po ito kapalapalakpak. Pambira po sa pati. So, niloloko, inuuto, ginugoyo lang po tayo. Masabi lang na sila po ay may ginagawa. Pagkatapos, people's audit naman daw. No less na ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasabi na pwede ba gampanan nyo sa bayan ng Pilipino ang inyong tungkulin, patriotikong tungkulin para umaksyon na mga whistleblower.
tagapagmanman, mga bantay, mata at tenga ng pamahalaan para matukoy yung mga proyekto na kanila pong kinakatkong. Mga maanumalyang proyekto, isumbong niyo po sa akin at kami na pong bahala rito. Iyan asiste. Diba? Paano nga kung kamag-anak incorporated yun ng Murakot? Diba? Kaalyado. Siyempre, hindi mo rin sila, hindi natin maasa na sila po ay mapapanagot. Ano po? Kaya tuloy, naisip ko eh. Dali muna, parang style Digong din yung ginawa ni Bongbong eh. Ano bang ginawa ni Digong doon sa first zona pa lang niya? Diba sabi niya, narinig ko ang mga sigaw at hiyaw ng mga mamayan ng ating pong justice system ay katang-isip na lamang. Diba? Para si Bongbong, may mga proyekto tayo dyan, katang-isip lang. Diba? Ito ay, sabi niya, ay good only for masteral dissertation. Pero walang magagawa para makamtan ang good governance. So ito kay Bongbong ganun din. No? Kumbaga parang tinutukhang lang ang mga mambabatas. No? Bali ba, siyempre may ugong na nais ipa-impeach si Pangulong Marcos. Diba? So para mahawakan niya sa leeg, ito po mga kongresista at senatong, binigyan niya na ng babala, warning. Diba? Subukan yung galawin ako. No limit ang hearing. Pag ginawa niyo, kayo unahin kong kakasuhan. Kontrolado ni Bongbong ang Sandigan Bayan, ang Ombudsman, ang Sandigan Bayan, ang Department of Justice, maging ang Supreme Court. Kontrolado yan kung sino nakaupong Pangulo. Kaya niya kontrolin po yan. Subukan ninyo magluko-luko. So ito'y tukhang lang. Diba? Tukhang lang. Kaya alam naman natin pare-pare, inutil po yung Ombudsman eh. Inutil yung Sandigan Bayan, inutil po yung Court of Appeals, pati po Supreme Court. Pagka ang usapan ay protektahan. Protection sa mga mamayan. Protector pa sila ng mga kawatan eh. Di ba? Kasi alam naman talaga sila magagawa sa tuusang usapan. Hindi naman nila kayang banggain na nakaupong presidente. Di ba? At siyempre yung nakakaupong presidente naman, hindi naman po pwede hindi niya bubusugin yung mga buaya sa paligid niya. Yung po mga kawatan na nagkukunwari mga politisyan. Pag hindi niya po binusog yan, talagang bebeltan din siya niya. Kukuyugin din siya. Vote wisely. Yun naman panukala ng isang framer pa ng konstitusyon ito. Sabi niya, kayong mga mamayan ay kailangan wais kayo sa pagboto. Piliin ninyo yung mga hindi kurakot at yung ayun ang mga iloklok sa pwesto. Mabira pa kayo sa patiso. Again, paano yung komulikutong na bumababoy sa mga sagradong boto namin? Napapanagot pa sila sa hukuman dahil may palakasan, kontrolado nila. Hindi. Tinan mo, ang dami-daming kaso laban kay kumulikutong King George Calabasa Garcia. Meron ba nagpo-prosper? Yung pong mga diniklara niya yung mga nuisance candidates, bagaman mga bona fide candidates sa pagsasabing making a mockery of the election process, electoral process, na wala naman batayan sa batas. Napapanagot ba siya ng Korte Suprema? Tapik lang sa balikat ay inaabot niya eh. Diba? Hindi nakulong yung hinayupak na yan, samantalang ilang beses na silang sinampal-sampal ng mga desisyon ng Korte Suprema for culpable violation of Constitution. Sinasabi pa ng Korte Suprema, ay alam namin na hindi naman talaga, wala naman sila hangarin, na nalabagay ng karapatan niyo naman, gusto na lang pa rin na tungkulin para makapagdaos ng matino, orderly, honest, peaceful, at kapanipaniwalang resulta ng halalan. Kahit na sinasagkaan na lang karapatan ng mga mamayan. Pero yung pong impeachment case ni Sara Duterte, abay mabilis ba sila sa alas 4 na gumalaw, kumilos para babuyin ang mismong saligang batas. Umasta silang diktador eh. Diba? Wala silang karapatan na amenda ng saligang batas. Ulit ko, 3 modality lang pag-amenda ng saligang batas. Una,
Constitutional Convention. Pangalawa, Constituent Assembly. Pangatlo, People's Initiative. At lahat po ng mga modality na yon kailan dumaan sa referendum kung saan dapat ratifikahin ng 50% plus 1 nating mga soberanong mga mamayang Pilipino ang panukalang amenda sa saligang batas para maging lubos na batas. Pero itong ginawa ng Korte Suprema, effectively inamindahan po nila yung proviso po sa saligang batas. Yung Artikulo 11, inonse nila tayo. Artikulo 11, no, kung saan nakasaado yung proseso ng impeachment. Ano po? Nang hindi dumadaan sa referendum. Abay, ano sila? Mga diktador. Ha? Ano sila? Hilo. At ano naman tayo? Kakibat na katanungan yan. Ano naman tayo? Di pa ba tayo kikibo? Abay, kung hindi tayo kikibo, mas ungas po tayo kaysa mga may estado. Kasi tutulugan natin ang ating karapatan sa pansitan, kapakanan at kinabukasan. Anong klase mga Pilipino tayo? Diba? So, basura din po itong panukala na vote wisely. Well, in a way, so pwede dito kung ang wisely na tinutukoy ay juror advocate candidate. Yan ang talagang wisely, pero yung sinasabi nila, mamili kayo sa administrasyon, sa oposisyon, ay puro basura lamang po makikita natin doon. Wala po tayo makikita doon, kundi puro mga basura. Itong hamon sa kanila. Kung tunay sila, tapat, ang kanila pong mga nginangak-ngak na sila po ay para sa kapakanan, karapatan at kinabukasan nating mga soberanong mga mamayang Pilipino, ito hamon sa kanila. Maghain kayo ng amyenda sa Bill of Rights, kung saan ilalagay ang batas sa kamay ng mga mamayan. Dali naman po, simple-simple lang. I-revise lang po ninyo, ito pong Section 3, Article 14 sa Bill of Rights. Ito, at ilagay nyo sa paragraph 1 na walang sinuman ang maaring sampan ng kasong kriminal o sibil nang walang akusasyon o sakdal na mula sa grand jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po, kikilatis kung may probable po. 16 hanggang 23 mga pangkaraniwang mga mamayan. Randomly selected. Nakatago ang kanilang pagkakilanlan para huwag pumalagay sa balag ng alanganin ang kanila pong buhay, pati ang kanilang mga mahal sa buhay. Ano po? Pasikreto po silang nag-iimbestiga. Di kailan malaman ng mga ina-imbestiga nila nang sa ganon, kung negatibo ang resulta, hindi po masisira ang pagkatao ng isang opisyal pagpubliko. Ito po ay kalintulad din ang ginagawa ng House of Representatives. Sila po ay umaaktong grand jurors. Ano po? So sila po ang mangangalap ng ebidensya para sampahan, huwag sampahan ng kaso si Sara Duterte. At tunay naman po, naglabasan na po yung mga ebidensya sa isang, hindi lang isa, maraming mga pampublikong pagdinig, opisyal pampubliko, doon po sa Quadcom. So hindi na po maakusahan ng Korte Suprema na sabihin niya yung mga kongresista ba, alam ang mga ebidensya, alam ang pinirma nila. Ako po, alam nga sa buong mundo yung pa mga kongresista, sila mismo, sa mga komitiba nila nagkakaroon ng investigasyon, hindi alam. Ang lira po sa proseso. At syempre po, ito pong impeachment process ay hinugot po natin sa Amerika. At ang Amerika po, hinugot naman nila sa kanilang jury justice system. Kung saan po, yung pong grand jury na kumbaga counterpart nito pong House of Representatives, po, ang kanilang desisyon ay final and executory. At walang alinman o sino mang anumang hukuman, including Supreme Court, na po pwedeng baliktarin. Apo, yan po pinanggalingan ng impeachment trial sa jury justice system ng Amerika. Ano po? At siyempre,
Ang magiging trial jurors naman, ito pong mga senador. Sila naman pong aakto ng mga trial jurors. At again, yung pong kanilang desisyon ay final and executory at hindi pwedeng baliktarin, baliwalain, ibasura ng kahit na anong korte, maging ng Korte Suprema. Yan po ang papel ng mga senador naman. Pwede bang questionin ni Sara Duterte ang kanyang due process of law dito po sa Korte Suprema? Hindi po. Ang dapat doon niya po ihirit yan sa impeachment court, sa mga senador po. Pwede niya pagsigawan doon, ay, na-violate ang aking due process. Ano ba yung due process? Na-violate daw ng House of Representatives. Acting as the grand jury. Ang sa ating Bill of Rights nakalagay, due process, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Yung bang ginawa ng House of Representatives na napag-endorso ng ika-4 na impeachment complaint, na-violate ba ang due process ni Sara Duterte? Pinagkaitan ba siya ng buhay? Nagorgoreok ba siya? Nabitay ba siya? Hindi naman po eh. Diba? Nobody shall be deprived of life. Liberty. Yung po kanyang kalayaan na deprived ba, ikukulong ba? Nung inendorso ba sa Senado ang impeachment complaint number 4, siya po ba ay pinagkaitan ng kalayaan? Ikinulong po ba siya sa imburnal dyan sa mga estero? Hindi naman po eh. Malaya pa rin siyang gumala-gala. Kasi nga yan, hanggang ngayon nga, nandun pa sa The Hague. Para malapit-lapit na siya doon, hindi na mahirapan ng ICC kung huliin siya, pinilabas yung awaran to baray. Ano po? So ano pa? Deprivation of property. Diba? Life, liberty, and property. May kinuha ba sa kanya? Aba, ni dulo ng kanyang buhok, wala pong ginupit para alisin sa kanya. Ang kinin ng wala po eh. So anong pinag-uusapan ng anong sinasabi rito ng Korte Suprema, mga mahistado, na na-deprive siya ng kanyang due process of law? Ang birang pati. So, pero on the other hand, dapat sa impeachment court niya yan, ipinagsigawan. At yung mga trial jurors ng mga senador, ay siya po magdidesisyon. Of course, maaaring pagbigyan siya. Alam naman natin, maraming sip-sip buto kay Karma Digong dyan sa Senado. Bakit? Sila ba ay nakinabang ng gusto nung panahon ni Karma Digong bilang Pangulo? Si Karma Digong ba ay may resibo kung paano niya binigyan ng kurakotable funds at kinurakot ito, kinagat, pain ng mga senatong? Abay, malamang po meron. Wais itong si Karma Digong. Lahat ng galawan na ginawa niya noon, yung mga pain, nakalista po yan, malamang. At kung ano-ano, sino-sino, ang nanguling batriyan, nakalista yan. Kaya palagay ko yan ang kanilang kinakatakutan. And so, again, kung talagang bukal sa kalooban ni Pangulong Bongbong Marcos na kapakanan at karapatan, kinabukasan ng nating, lalo na ng pwersa 99.9% sa pwera. Dahil tayo naman palaging sangkalan, ginagawang chop-chop board ng mga kurakot na ito. Tayo ang biktima palagi. The usual victim po tayo eh. Ay, certificate niyang urgent, yung nabanggit natin amenda numero 1 sa Bill of Rights. Ano po? Yan po ang hamon. At hindi lamang po yan kay Pangulong Bongbong, pati na rin po sa mga senador at sa mga politika. Ngayon, malamang hindi po sila kakasa sa hamon na yan. So, pwersa 99.9% sa pwera, kaya handa tayong makipagbuno sa political arena. Ulit ko, meron po tayong partido KKK 2.0 Demokratiko. Bakit KKK 2.0 Demokratiko? Sapagkat ang KKK po, ito po ay ibig sabihin ng tatlong K na ito ay
katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Sapagkat never po tayo magkakaroon ng kaunlaran kung wala pong kapayapaan. At never tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong katarungan. At never po tayo magkakaroon ng katarungan kung wala pong hukumang patas para sa lahat. The epitome of democracy, trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. So yan po ang ating pong pagkakaisahan. No po. Tayo po sa ating hanay, manggagaling ang mga kandidato natin bilang Pangulo, sana'y pagbigyan tayo ni na either si Mr. Justice Antonio Carpio at si Mr. Justice Renato Pono, ano po, na maging standard bearer na ating mga partido. At syempre, marami na rin po tayong mga materialis puertes riyan na ako hindi man pumasok. Tayo po magdidesisyon, ha? Hindi ako mag-isa. Hindi po yung team juror lang, yung core group, hindi po. Tayo pong mga miyembro magdidesisyon kung sino pong ating mamanakin. So, bukod sa kanila po, marami tayong mga materialis puertes. Nandyan si Attorney Respicio. Nandyan po si Mayor Benji Magalong. Ano po? At sino pa po pwede natin? Marami pa po na materialis puertes pa tayo lang. Pero, gaya nga sinabi ko, dito po sa Pwersa 99.9% masang sa puwera tayo magagaling ating pong team juror, ating pong mga kandidato. At syempre, para po walang agam-agam, hindi po natin pagdududahan ng team juror, ang bawat po nating kandidato ay pipirma ng kasunduang kondisyonan o kasunduan sa mamamayan. Sagradong kasunduan sa mamamayan, I should say. Na ang pangunahin po niyang ihahain pag siya po'y naluklok sa Senado at sa bahay kinatawan, ihahain ng amenda numero 1 in a reasonable period of time. Napakiwari ko 3 buwan simula mabukas ng seksyon. At kapag hindi po niya ito ginawa, obligado po siyang magbitiw sa pwesto. At pag hindi niya rin po ginawang magbitiw, karapatan ng kahit na sinong botante, kahit mag-isa lang siya, gamit ang pirmadong kasunduan na patalsikin siya sa pwesto kung kailangan pumunta sa Electoral Tribunal, sa House o sa Senate, o kaya sa Korte Suprema. Korte Suprema na para mabilis. Mandamos. Mandamos na siya ay alisin sa pwesto dahil hindi siya for breach of contract, of sacred contract. Diba? Meron pa ba tutulig sa atin yan? Meron pa ba magdududa? Siyempre, hindi pa rin mawawala ng ungas yan. Marami pa rin pong palusot na kanda may invento dyan. Pero bali wala na, huwag na natin pansinin yung mayon. At siyempre pa, para magtagumpay tayo sigurado, tayong Pwersa 99.9% sa pera po. Anta tayong makinarya politika. Una po nating ambag, yung tigitigisan natin sa gradong boto. Ay 99.9% sa mga soberanong mga mamayang Pilipino sa pera. Diba, sandamakbak po ating boto. So panalong-panalo na. At bakit naman din natin kaya ambag yan? Ibenta mo yan, magkano presyo? Loob na isang 6 na taon. 15 mil? 20 mil? Pero pagka yan ay inambag mo sa kausa, sa Juro Revolusyon, ng partido KKK 2.0 Demokratiko, abay, sa loob ng isang taon, pag nalukong sa pwesto na ikasa at nagtagumpay na yung panukalang amenda numero 1. Lahat ng Pilipino, bukod sa ligtas ng mga milyonaryo, panigurado po yan. Kung hindi man maging milyonaryo lahat, basta sayahay ang buhay. Wala nang gutom, mabubura na yung salitang OFW. Ano po, mawawala na yung mga nakatira sa lansangan. Magagawa natin ng condominium yan. Siyempre, hindi mga first class sa condominium, pero condominium style. Lagyan natin ng elevator. At yung ilalim na bahagi, gawin po natin yung farmhouse, multipurpose hall, para pag bumahaman, abay hindi abutin ng baha doon sa itaas, sa second floor. Kailangan mataas po yung ground floor. Ano po?
Pwede din, kumbaga may mga tinda-tindahan, tiyanggi-tiyanggi, para hindi na maglalayo po mga residente. Hindi na kailangan pumunta sa mga supermarket. Ano po? So, una natin pong ambag, isang sagradong boto. Kaya ba? Kaya natin yan. No? Siyempre, meron din gastusin yan kasi maglalakad, paparot parito din yung ating mga kandidato. Kailangan po, meron magpangkapi man lang sa mga volunteers. So, kung meron po tayong kakayahan magambag ng 5 piso, 10 piso, 100, sa abot lang ng kakayanin, pwede din tayo po magambag sa partido o sa mga kandidato ang ating minamano. No? Pag ginawa po natin yun, abay, panigurado, magtatagumpay po ang pwersa, 99.9% sa pwersa. Hindi na po tayo magiging sa pwersa. Magpakailanman. Till His kingdom come. Kaya dapat lang, sure ka. Ito rin po inyo lagi nakandang mag-record, Mr. Jure, Dr. Sixto Pilatos Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa, at pakilike po, ito pong ating video na to. No? Mag-subscribe na rin po kayo sa ating Juror Advocacy Channel, at paki-share, share, para marami po tayong mga kababayan, lalo na sa kahanay sa 99.9% sa pera, na may imumulat sa nagdudumilat na katotohanan na ito pong ating Juro Revolusyon, ang bukod tanging solusyon sa ating nasyon para makamtan ng matagal na at mailap na pangarap Pinoy ay isang makatarungan at makataong lipunan. May God bless us all. May God bless you.